umaga po sa bawat isa po sa atin. Pwede po bang ibatiin po natin yung nasa kanan natin at nasa kaliwa natin sa umagang ito? Sabihin mo, it's so good to be in the house of the Lord again. Amen? Sino po sa inyo nagagala kasi dinala siya ng Panginoon sa lugar po na ito? Can I see hands right now? Amen? Glory to God. Sino po sa inyo ramdam nyo kanina while worshiping sa Panginoon, talagang niyakap po tayo ng Panginoon. Can I hear amen on that? Habang binabanggit mo yung, Lord, ano mang mangyari, patuloy ako magmamahal sa iyo at maglilingkod sa iyo. Kaya naman, mga magulang at mga kapatid, asahan mo na ang Panginoon sasamahan ka hanggang sa dulo. Can I hear amen on that? So, glory to God. So, sa umaga pong ito, no, tayo po ay nasa tema pa rin po natin ng March, which is able to serve. Tama po ba? And last Sunday, we talk about yung title na tried and tested. Ibig sabihin, no, pinag-usapan po natin yung buhay ni Joseph na kung saan nakaranas siya ng betrayal. Sino po sa inyo dito nakaranas ng betrayal? Taas po ang kamay. Na-betray ka na. No, ginawaan ka ng mga kasinungalingan ng mga taong mahal mo. Or sabihin na natin kung sino pa yung tao na dapat hindi gagawa ng mga bagay na alin na makakasakit sa iyo, nasaktan ka nila. Sino po sa inyo nakaranas nun? Taas po ang kamay. Amen? Pero tried and tested na sa kabila ng kanyang karanasan, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Can I hear amen on that? No? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, this morning, we are going to talk about faithfulness to fruitfulness. No? Pag-usapan natin yung pagiging tapat, no, sa pagiging mabunga. Okay? Sino po mag-a-agree sa akin sa umagang ito that faithfulness is the path to fruitfulness? Ang katapatan ay landas tungo sa pagiging mabunga. And vice versa, fruitfulness comes through the path of faithfulness. And no other way. Makikita daw po ang bunga kung ang tao ay tapat. Can I hear amen? No? Our fruitfulness is demonstrated by our fruit. Ganun po kasimple. So ibig sabihin, masasabi nating tapat yan sa Panginoon pag may nakitang bunga. Sabi mo nga sa katabi mo, bunga. No? Napaka-importante po na pag-usapan po natin ang mensaheng ito sapagkat ako po naniniwala, God does require fruitfulness. Kung merong nais ang Panginoon na makita sa bawat isa po sa atin na mga naglilingkod sa Kanya, nangangailangan po ang Diyos ng mga taong mabunga. Kung babasihan po natin mga magulang at mga kapatid, kung ang basihan lang ng fruitfulness po sa atin ay yung pagiging madami siyang ministry, hindi po iyon ang totoong basihan ng fruitfulness. Agree o disagree? Parang ang tahimik po ng 10:30, sabi nga ni Coach Kiangka. Totoo po ba yon? Hindi mo masasabi na fruitful ka dahil sa dami ng ministry mo. Hindi mo masasabing mabunga ka kasi ang dami mong mga alin, ang dami mong mga ginagawa sa loob ng simbahan. No? Hindi basihan na marami kang ministry, masasabi mo na mabunga ka talagang mananampalataya. Kasi later, makikita natin ano ba ang itsura ng isang taong mabunga sa harapan ng Panginoon. And this morning, we are going to read Juan 15, 1-8. Tayo pong lahat ay tatayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng ating Diyos na buhay. I'll be reading verse 1 and you are going to read verse 2. No, alternate po tayo magbabasa sa umagang ito. Sabi po ng verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, 1 to ready, begin. Ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. In verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Verse 4, 1-2, ready, begin. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. In verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana.
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. In verse 6 po, kayo po, 1, 2, ready, begin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinatapon, hinahagi sa apoy at nasusunog. Verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad para sa inyo. In verse 8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. At sa gayoy, kayo'y magiging mga alagad ko. Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin sa umagang ito at patuloy na hilingin ang pagsama ng Panginoon sa ating pong pag-aaral sa umagang ito. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong buhay, sa iyong katapatan na ginagawa, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Ang aming pong panalangin, Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa kalagitnaan ng bawat isa po sa amin. At dalangin po namin, Panginoon, wala pong ibang mapaparangalan sa umagang ito, maliban sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Anumang gawa ng kaaway, Panginoon, at anumang kaisipan na hindi galing sa iyo, sa oras na ito, ang aming panalangin, patuloy na sinasansala namin ito, we rebuke it in the mighty name of Jesus, O God, and may your Holy Spirit, O God, ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa po sa amin for us to be able to understand your word sa bawat isa, Panginoon, na ibababa mo sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ng application ang salita mo sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung pinaka-the best clap of praise sa Panginoon. And you can shout, Hallelujah! 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 Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at tayo po ay uupo ng mayroon pong masayang muka sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Ang sabi po ng verse 1, I am the true vine and my Father is the gardener. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Kukuhanin ko po yung salitang I am the true vine. Sa verse po na ating binasa, kung ating pong titignan, 7 times in verses 1 to 8, sinabi ni Jesus ang salitang I am. Can we say the word I am? Pag sinabing I am, no, it is what? It is a declaration of Jesus recorded in the book of John. Ito po ay pagdedeklara ng Panginoong Jesucristo, no? It is His proclamation pointing to His unique purpose. Nakaturo sa kanyang pagkakakilanlan. Nakaturo sa kanyang identity and purpose bilang isang Diyos. In verse 1 po, makikita natin, nagpapakilala si Jesus kung sino ba talaga siya. At dito makikita natin, just to give us background, Jesus, no, sinabi niya yung salitang, I am the true vine sa kanyang mga closest friends. No? Sa kanyang mga disciple. Bakit? Just to give us background, kaunti na lang panahon, magaganap na po yung kanyang, yung kanyang gagawin na sakripisyo para sa kalayaan at kapatawaran ng kasalanan ng sangsinukob. Jesus was preparing yung 11 disciples niya, no, na sinasabi niya na malapit na niyang iwan ang mga ito. So hinahanda ni Jesus yung mga disipulo niya, knowing how disturbed they would feel pag iniwan niya na ang mga ito. That's why sinabi po ng Bible, as an encouragement doon sa mga naiwan, ang sabi ni Jesus, don't worry, I am the true vine. Dito po pumasok po itong verse na ito. Sabi niya, I am the true vine. Ako ang tunay na puno ng ubas. Itong lovely metaphor na ito, sinabi ng Panginoon to encourage His disciple. At nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin na naririto sa umaga pong ito, nais po ni Jesus
na sabihin sa iyo at sa akin, not only those His 11 disciples, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ang nais sabihin ng Panginoon, hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya iiwan kung ikaw ay patuloy na nananatili sa sanga. Hello, may kausap po ba ako ngayon? A vine is to be fruitful. Kaya nga sabi ng passage, similarly, God's people are to be fruitful. Kung merong inaasahan ng Diyos, Ma'am Nelly, dapat maging mabunga ka. Kung merong inaasahan ng Panginoon, Prince, dapat maging mabunga ka. Kung may inaasahan ng Diyos sa akin at sa iyo, kailangan po nating maging mabunga. Can I hear amen on that? You and me are to be fruitful. Sabi mo sa katabi mo, you need to be fruitful. Tandaan po natin mga magulang at mga kapatid, the Father and the Sons are involved in our life producing fruitfulness. Huwag mong isipin na magiging mabunga ka on your own. But it's sabi ng salita ng Panginoon, only when you are connected, only when you remain, you will become more fruitful. Doon ka lang magiging mabunga kung ikaw ay nagpapatuloy at nakakonekta sa totoong pinagmumulan ng bunga. Kaya nga wag ka lang basta-basta sumuko. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, wag ka lang basta-basta sumuko? No? Wag ka lang basta-basta umayaw. Gisingin mo yung katabi mo, sabi mo, wag kang aayaw. Wag ka lang basta-basta mapapagod. Tama po ba? Sometimes people, pag nagka-problema na, umaayaw na, tatalikod na. Pero alam mo, it is a reminder for all of us, unless you are connected, unless you remain in Him, we will become more fruitful in Christ Jesus. Can I hear amen on that? Kung nag-agree ka dyan, papalakpak ang mga maliliit na kamay na yan para sa ating Diyos na buhay. Ang sanga, hindi nagbubunga kung ito ay pinutol na mula sa puno. Amen, amen. For sure yan. Hindi ka magbubunga pag hindi ka na connected sa Diyos. Hindi ako magbubunga, wala nang bungang makikita sa akin pag ako ay out of the tree na. Pag nawala na ako doon sa puno. And God is working in our lives, working in His people, producing the character of Christ in us. Ang Diyos po ay tumatrabaho sa buhay ng bawat isa po sa atin para makita ang karakter ng Panginoong Hesukristo. Tignan mo nga po yung katabi mo, kamukha na po ba yan ni Kristo? Whether you like it or not, araw-araw binabago po yan for the glory of God. Can I hear amen on that? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako perpekto, pero nagpapaayos ako. Amen? No? Hindi tayo mga perpekto, pero inaayos ng Panginoon. Tama po ba? Why does the Father, tignan po natin in the passage, why does the Father cuts off certain branches? Bakit pinuputol ng Ama yung mga branches, yung mga sanga? In verse 2, ang sabi po, basahin po natin, 1, 2, ready, begin. In verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Sabi po sa Tagalog, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Tanungin mo yung katabi mo, nagbubunga ka ba? No? Sabi niya, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Sino po sa inyo dito gusto pa mas lalong magbunga? Taas po ang kamay. Sabihin mo sa katabi mo, kailangang putulan ka. Ay, Pastora, ano puputulin sa akin? Sungay. Hello? Anong puputulin sa akin? Mga pangit na karakter. Anong puputulin sa akin? Yung dila mong nagchichismis hanggang ngayon. Hello? Anong puputulin sa'yo? Yung pangit na emosyon. Anong puputulin sa'yo? Yung pangit na kaisipan. Bakit? Hindi ka magbubunga. Pag nagbunga ka, for sure, puputulan ka. Hello? May kausap po ba ako ngayon? May pruning. May pagpuputol na ginagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Kasi tagapag-alaga siya, sabi ng verse. Dahil tagapag-alaga siya, hindi siya papayag na yung kanyang sanga, hindi niya puputulan. Hello? Are you with me?
The Father prunes the vines. Ang Ama, pinuputulan ang alam niyang sa Kanya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Unless nakakonect ka sa Kanya, asahan mo na may problema. Hello? Kasi sabi ng iba, Pastora, bakit ganon? Kung kailan nakakilala ako sa Panginoon, mas lalo naman akong dumami ang problema. Sabi mo sa katabi mo, kasama yan sa pagkatawag sa iyo ng Diyos. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Maliwanag po, kapag nagbunga ka, kinakat ka, ay pinuputulan ka. Bakit kailangan kang putulan? Para mas lalo pang maging mabunga. Bakit kailangan may paglilinis? Bakit kailangan may pagpuprunes? No? Sometimes, kino-question natin ang Diyos sa ginagawa niya sa buhay natin. But brothers and sisters in Christ, struggles are part ng pagkatawag sa iyo ng Diyos. Conflicts are part ng buhay natin. Ano pa po? Alin pa? Testing, bahagi yan ng pagiging mananampalataya mo. Pag hindi ka pinutulan, hindi ka na mag-grow. Pag hindi ka pinutulan, hindi ka mamumunga. And there is a strong word, sinabi po dito, a warning for a nominal Christian. Pag nominal Christian ka, if you are a minor Christian, okay na lang kung hindi ako magsimba, pagkatapos okay na lang din kung magsimba ako. If we are like that Christian, no, mga magulang at mga kapatid, wina-warningan tayo ng Panginoon. And what is the warning? He cuts them off. Ang warning sa atin, inaalis niya. Aalisin niya tayo. Pag hindi po tayo nagbubunga. Sino po sa inyo dito gustong ialis sa body of Christ? Wala po magtataas ng kamay for sure. Lahat tayo nandito gusto natin magpatuloy. Amen, amen. Kaya nga pag may mga correction na sa'yo, mamahalin mo yung taong nag-correct. Hindi ka magagalit sa taong nag-correct. Pag may correction na sa'yo, yayakapin mo yung correction at magpapaayos ka sa Panginoon. Kasi bakit? Maliwanag sa'yo, pag anak ka ng Diyos, kailangang kanyang ayusin. Kung nag-a-agree ka dyan, sige po, palakpakan mo ang Panginoon ng pinaka-the best clap of praise na pang Panginoon. We are called upon to abide, to remain in Him. Tinawag tayo para manatili. Tinawag tayo para, magpatuloy ayon sa panuntunan at kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. And the Father, sabi ng Bible, is like gardener, no? Tending His vines to make them more fruitful. No? Ibig sabihin, nino-nurture niya. Dahil gusto niyang maging maganda, gusto niyang magkaroon pa ng mas maraming bunga, ino-nurture niya yan. At sa pruning po, no, na ginagawang pruning, di lang po yan pinuputulan at di lang po yan nililinis, hindi lang po yan inaalis. Pag may anay yan, for sure, ititreat niya yan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pag may anay dyan, for sure, may gagawin siya. Pag prinon niya, inukitan niya yan, yung puno na yan, dahil ang gusto niya, huwag magpatuloy anumang anay ang lumalamon doon sa parte ng bahagi ng sanga na nagkaroon ng anay. Mga magulang at mga kapatid, dahil anak ka ng Diyos, asahan mo, may pruning. May pruning. No, kaya nga mga magulang at mga kapatid, the more na nakakilala ka sa Panginoon, the more dapat na hindi ka nagiging sensitive. The more na nakakilala ka sa Panginoon, the more na dapat mas lalong ina-accept mo, ganun po ba? Nagkamali po ba ako sa part na yon? Ina-accept ko po yung pagkakamali ko. Hindi yung the more nakakilala ka sa Panginoon, papangit ng papangit ang mukha mo. Tignan mo yung mukha ng kapatid mo, papapangit na baba ng papangit yan. Ha? The more na nakakilala ka sa Panginoon, dapat pabait ka ng pabait. The more na nakakilala mo ang Panginoon, the more na tinatanggap mo na merong bagay na dapat ayusin sa atin ng Panginoon. Hello, may kausap po ba ako? Mukhang hindi na ulit ako magpipreach dito kasi parang ayaw nilang marinig yung salita ng Diyos. Sino sa inyo dito gusto i-treat? Naniniwala po ba kayo? Pag merong masakit na sa'yo, hindi papayag ang Diyos na hindi niya lunasan. Kung nasaktan ka dyan at kung magpapaayos ka lang, lilinisin ng Panginoon at lulunasan niya whatever pain na meron ka sa buhay mo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya lang, kung hindi mo aalaw ang Diyos na ayusin yung masakit at hahayaan mong yung pride mo ang magpapatuloy kasi nga nasaktan ka, I wanna tell you, hindi ka magtatagal.
mawawala ka. Iaalis ka ng Diyos. Bakit? Hindi ka na connected sa puno. Hello, may kausap po ba ako mga magulang at mga kapatid? At huwag nating kalimutan na sa bawat buhay, area ng buhay natin, tinatrabaho ka ng Diyos. Unless otherwise magpatrabaho ka o hindi, nasa sayo po iyon. Tignan mo ngayon katabi mo, mukha bang gusto niya magpatrabaho kay Lord? Kasi magiging magandang version ng pagkatao niya yan, pag yan nagpatrabaho sa Panginoon. Can I hear amen on that? Sino mag-a-agree? We are working progress sa harapan ng Panginoon. Hindi yan maganda, pero I wanna tell you, darating ang panahon, mas magiging maganda yan. Kasi bakit? Magiging kamukha niya si Kristo. Amen? The life of a fruitful disciple is the result of the Father's involvement. Huwag mong kalimutan. Kaya ka naging maganda at kaya ka naging mabungang mananampalataya dahil trinabaho ka ng Diyos. Huwag mong kunin ang credit, kaya ka naging maganda dahil trinabaho ka ng Diyos. Ulitin ko, kaya ka naging magandang version dahil trinabaho tayo ng Diyos. It's not about us. Hindi dahil mabait ka na talaga. Hindi dahil mabait na tayong lahat. Lahat po tayo na naririto, trinabaho ng Panginoon. Can I hear amen on that? Kung nag-a-agree ang mga tao na yan, pwedeng papalakpak ang maliliit na kamay para po sa ating Diyos na buhay. God prunes our lives to make us more fruitful. No? Pinuputulan, nililinis para maging mabunga. He allows us to experience yung trials kasi bakit? Ang gusto ng Panginoon, maranasan natin yung tinatawag na spiritual growth. At pag hindi mo dinaanan yung mga pagsubok, wala pong growth. Wala pong paglago. Wala pong fruitfulness. Brothers and sisters in Christ, ilang beses ka na bang nasaktan? Marami na, pastor. Sino po sa inyo dito ang nasaktan? Taas ang kamay. No? Dumating sa point ng buhay nila that they feel yung tinatawag na stress and anxiety. Naranasan niyo po ba yan? But brothers and sisters in Christ, parte po iyan ng pagkatawag mo bilang alagad ni Kristo. Part. Sabi po ng Santiago 1 verse 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Sabi mo sa katabi mo, rejoice in the Lord. Ha? Magalak po tayo pag may testing na. Pag nagkakaroon na ng conflict ang mag-asawa, magalak kayo. Kasi bakit? Ibig sabihin lang nun, ang Panginoon gusto niyang maayos kayo at maging maganda ang inyong pagsasama. Kung nagkakaroon ka na ng conflict with the other Christian, alam niyo po yun, it is a matter of humility. Ay, gusto ng Panginoon maging maayos ako dito sa kasama ko na ito. Pag dumadaan ka na sa mga sitwasyon na iyan, tandaan po natin, He allow things to happen. It's simply because may dahilan ang ating Diyos na buhay. Can I hear amen on that? Pagdating ng verse 4, sabi, at dapat kayong magpakatatag, sabi ng Bible, hanggang wakas, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Mukhang matindi to Sabi mo sa katabi mo hanggang wakas. Hindi para sa ngayon lang. Tama po ba? Amen, amen. Tama po ba? Pag sinabi mong hanggang wakas, ibig sabihin hanggat dumadanas ka ng iba't ibang sitwasyon at ng mga pangit na karanasan, dapat mas lalo kang nagiging matatag, nagagalak sapagkat ang sabi ng Panginoon, dadanas talaga tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok na hindi mo pwedeng iwasan. Hello? Pwede bang i-request sa Diyos na, Lord, pwede po ba piliin mo naman? Parang sobra mo namang akong kasi yung kapitbahay po namin, di po dumadanas ng problema. Who knows? Na hindi talaga siya dumadanas ng problema. Lord, parang mas mahal na mahal mo siya kasi yung kasamahan ko sa church, parang mas marami siyang marami kang binibigay sa kanyang blessing. Who knows? Baka mamaya, yung marami kang pagpapala na hindi nakikita na pinagpala ka na ng Panginoon kasi ang tinitignan mo yung katabi mo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, wag mo kong titignan. Wag mo kong tignan. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Sabi ng Hebrews 12 verse 7 to 11, tiisin ninyo lahat ng hirap, tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Verse 8, eto na.
Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak, hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. O tignan mo yung katabi mo, mukha bang anak ni Lord sa labas yan? So ibig sabihin, alam natin, maliwanag dapat sa atin, pag anak ka ng Diyos, may pagsubok. Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat, hindi naranasan ng isa, magtanong ka, teka lang, anak ba ako ni Lord? Sabi ng verse 9, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan, ay iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay? Mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Ano po sabi ng verse 10? Sa loob ng maikling panahon. O sabihin mo sa katabi mo, maikling panahon lang pala. No? Dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikakabuti. Gayon din naman, itinuwid-tuwid tayo ng Diyos sa ikakabuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. So ang purpose pala, bakit ikaw at ako ay tinutuwid ng Panginoon, it's simply because He wants us to become holy like Him. Gusto po niya na tayo po ay maging banal, kagaya po niya. And verse 11, it says here, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa. No? Kundi hihinagpis. O natutuwa po ba yung katabi mo pag inaayos na yan? Umiiyak yan. For sure nasasaktan yan. For sure nagagalit yan. For sure may mga negatibong nararamdaman yan. At wala po akong nakita na tinutuwid, depende na lang pag alam niya na mali siya, magiging masaya siya. Hello? Ay tawag dito, pag mali siya, aamin yan. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Aamin yan. Pero tignan po natin, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ang magiging resulta pala, mga magulang at mga kapatid, there is peace na dulot ng buhay or pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sabi mo sa katabi mo, magkakaroon ka ng peace. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga puso that we are uprightly walking in the Lord. Na nakakalakad ka sa harapan ng Panginoon kasi maliwanag, mga magulang at mga kapatid, na nagpapadisiplina ka sa aral at turo ng ating Diyos na buhay. Can I hear amen on that? God works in us, transforming us unto the image of His Son, Jesus Christ. Kaya nga kung hindi mo pa kamukha si Kristo, at kung hindi ko pa kamukha si Kristo, mga magulang at mga kapatid, He wants us to become like Christ. Hello, may kausap po ba ako ngayon? How does the Father makes us bear more fruit? Ito nga yung ginagawa ng Lord sa pamamagitan ng pruning. Pag tinatabasan ka na, tamang masasaktan ka, pero tinuturuan ka ng Diyos at ginagawa ng Diyos ang bahagi niya sa buhay mo para ikaw ay magbunga pa ng lalong maraming bunga. Can I hear amen on that? Amen? Mga magulang at mga kapatid, sa totoo lang, mahirap talaga. Sabi nga ng Bible, sa Bible na mismo nagsabi, pag tinatabasan yan, umiiyak at nasasaktan yan. Pag tinatabasan yan, hindi niya gusto yung bagay na ginagawa sa kanya. But along the way, habang tayo po ay nagpapasakop sa pag-aayos ng Diyos sa ating pong mga buhay, we will bear more fruit. Amen? Magkakaroon po tayo ng mas madami pang bunga. Now, ang tanong, what kind of fruit do we bear? Anong uri ng bunga ang dapat makita sa atin? No? Vines produce what? Grapes. Hindi ba pwedeng mag-produce ang isang vines ng alin? Ng buko. Amen, amen. Hindi ba pwedeng mag-produce ang isang vine ng apple? Hindi ba pwedeng mag-produce ang isang vine ng alin? Ng mangga. Vine can only produce grapes. Amen po ba? Ubas lang. Ubas lang yung ibibigay niya sa'yo. Kasi bakit? Vine siya eh. No? Jesus make this application sa buhay ng bawat isa sa atin. He is the vine and we are His branches. So ibig sabihin, kung ikaw ay nakatanim, kung ikaw ay connected doon sa vine, for sure ang bunga ay yung karakter ni Christ.
Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pero kung hindi ka nakatanim, hindi na namin aasahan na karakter ni Kristo ang makikita sa'yo. Pero naniniwala po ako ang mga taga-Light of the World nakatanim po sa totoong tunay na puno ng ubas. Can I be here on that? Amen. Hello, may kausap po ba ako ngayon? No? The life we live, the character we live, the behavior we live, the beliefs na meron po tayo, dapat to be those of Christ. Dapat kagaya ng sa Panginoong Jesucristo. Jesus work in our life. Araw-araw tumatrabaho po sila. At ako po naniniwala, hindi ka titigilan ng Diyos hanggat hindi niya na-accomplish yung mission niya sa buhay mo. Hindi tayo titigilan ng Panginoon hanggat hindi natin siya nagiging kamuka. The type of fruit produced in our life ay makikita natin in Galatians 5 verse 22 to 23. Ano ba yung bunga na dapat makita sa mga mananampalataya for us to become more fruitful? No? Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Mahal mo ba yung katabi mo? Ay, parang wala akong kausap sa 10:30. Mahal po ba natin yung katabi natin? Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Mahal kita. Amen? Ang bunga ng Espiritu, sabi ng Bible, kagalakan. Tanong ko sa'yo, yung kagalakan ba naramdaman mo nung nakilala mo si Kristo is the same kagalakan na meron ka ngayon sa umagang ito? Unti-unting nawawala. Ang bunga po ng alin, ng banal na Espiritu na dapat bunga mo ngayon ay kapayapaan. Who among you here minsan ninanakawan ng kapayapaan? Be honest. Nawawala ng peace. Ang bunga na sinasabi ng banal na Espiritu na dapat bunga mo ngayon for you to be able to become fruitful, eh yung pagtsatsaga. Nagtsatsaga pa po ba tayo hanggang ngayon? Ano pa po? Kabaitan. Mabait pa po ba kayo hanggang ngayon? Pastora, wag po kayong mag-alala. Mas lalong pinabait ng Panginoon. Hello? Kabutihan. No? Hindi pa man din nagsasalita yung katabi mo, may naiisip ka na po bang pangit sa kanya? Dapat hindi. Mabuti po ba tayong tao? Kasi kung ang bunga, kung ang puno ay si Kristo, for sure hindi yan nag-iisip ng masama sa kapwa niya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ang bunga po ba na nakikita sa atin ngayon is katapatan? Do we still faithful to God? No matter what happened, nananatili kang tapat sa Panginoon, yan po ba yung bunga na meron ka ngayon? Grabe, nung nag-encounter kayo, daming tsuk, tsuk, tsuk. Alam po yan ng mga nag-encounter. Tama po ba? Tanungin ko po kayo, yung chinok nyo po, nasa inyo pa rin ngayon? Pastora, mukhang nalaglag na nga po eh. Eh bakit? Eh kasi nag-away kami ng asawa ko, tapos pinagmumura ko yung asawa ko. Sabi mo sa katabi mo, patience. Ha? Mga magulang at mga kapatid, kahinahunan. Andiyan pa po ba yung bunga ng kahinahunan? Are we still mahinahon? Pagpipigil sa sarili. Gusto ko na talagang sapakin, pastor. Pero talaga, alam niya, pastor ako. Pastor pala no? Yung pastor mananapak. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sabi ng Bible, walang batas laban sa mga ganito. Kaya pag nawala na ang bunga, maniwala ka sa akin. Magiging magagalitin na yan. Pag nawala ng bunga, hindi yan magiging alin. Dahil nawala na yung bunga sa kanya, hindi siya magiging effective doon sa pinaglagyan sa kanya. Kasi bakit? Nalaglagan. Natanggalan ng bunga. Hello, may kausap pa po ba ako ngayon? Sabi ng 2 Peter 1:5-8, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. Sino may pananampalataya, taas ang kamay? Ang kabutihan. So kung may faith ka, dagdagan mo daw ng kabutihan. Ang kabutihan sa kaalaman. Mabuti kang tao, dagdagan mo ng kaalaman. No? Sa iyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Kahit na yung alam niyo po yun, sa totoo lang po, kahit na yung hindi pwede. Sinabi niya ganito ako, di naman ako ganun eh. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kahit ganun pa. Si Jesus nga, dinuraan eh. Di lumaban. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Mga magulang, maliwanag po ang Biblia. Yung katatagan, sabi, pagpipigil sa sarili, dagdagan mo yung, kung may pagpipigil ka na sarili, sabi ng Bible, dagdagan mo pa ng katatagan.
Tatagan mo. Kasi maraming may pagpipigil sa sarili nung di na matatag, bumigay din. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Bumibigay din. Sabi ng Bible, yung katatagan mo, pwede ba dagdagan mo ng pagiging makadiyos? Kasi maraming matatag, pero hindi naman makadiyos. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Maraming mga tao, iniisip nila, dahil mayaman sila, matatag yung kanilang buhay. Nakuha nila yung mga bagay na iyon dahil na-achieve nila yon dahil sa sarili nilang lakas. Pero mga magulang at mga kapatid, hindi po yun yung katatagan na gusto ng Panginoon. At hindi yung pagiging makadiyos na gusto ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin. Pagdating ng verse 7, ang iyong pagiging makadiyos, dagdagan mo ng pagmamalasakit sa kapatid. O yan ha, Christian ka na. Dapat may malasakit ka sa kapatid mo. Hindi mo inaaway. At ang iyong pagmamalasakit, dagdagan mo ng pag-ibig. Bakit tinuloy yung pag-ibig? Kasi yung pag-ibig, kung may pag-ibig ka, ang kabuuan ng lahat ng karakter na ito, lalabas lang sa salitang pag-ibig. Kung nagmamahal ka, kaya mong umunawa at kaya mong umabot sa kabila ng kanilang mga pagkukulang. Sabi ng verse 8, kung ang katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Sino po sa inyo dito ayaw niyang mawalan ng kabuluhan yung sinimulan ng Panginoon sa kanyang buhay? Can I see hands right now? Mga magulang, naniniwala ako anumang sinimulan sa iyo ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Kung mananatili ka sa Panginoon. Sabi po ng passage, babalik na po ako sa original passage. Puro mga supporting verse lang yun. Sa original passage in John, sabi ng verse 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear much fruit or bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Mananatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Sabi dito, ganun din naman, hindi kayo magbubunga kung kayo ay mananatili, hindi mananatili sa akin. So maliwanag po ang sabi ng salita ng Panginoon, remaining in Him and He remaining in us. So there are two parts of fruitfulness po dito. Una, when you remain in Him. Pag nanatili ka sa Kanya, ano po ang magiging benefit? Sabi ng Panginoon, mananatili siya sa iyo at sasamahan ka ng Panginoon. Pangalawa po dito, na part ng fruitfulness is when He remain in us. Una, when you remain in Him, kung ikaw ay nananatili sa Kanya, pangalawa, kung siya ay nananatili sa iyo. Amen, amen. Pag ginawa mo yung dalawa, yung bagay na iyan, mga magulang at mga kapatid, either of the two, sabihin ko po sa inyo, yung bagay na iyan, magbe-benefits ka pareho. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Magbe-benefits ka pareho. Bakit? When you remain in Him, hindi Kanya pababayaan. He will remain in you. When He remain in you as well, ganun pa rin po, ikaw pa rin ang magbe-benefit. Amen po ba tayo dyan? This occur when the Lord comes into our lives permanently. Nangyayari po ito kung ang ating Panginoon ay nananatili sa buhay mo ng panghabang buhay. Hindi po pwede na Sunday Christian lang po tayo. At hindi po pwede na paglinggo lang tayo banal, pagdating ng Mondays through Saturdays, hindi na po tayo banal. Hindi po ganun po ang binabanggit ng Bible. Hindi magbubunga, sabi ng Bible, ang sangang hindi nananatili sa puno. So, ibig sabihin, manatili ka through Sunday up to Saturdays, dapat nakakonect ka sa Panginoon. Amen, amen. Hello, mahal niyo pa po ba ako? When you remain in Him, you bear fruit. Pag nanatili ka sa Kanya, magbubunga ka. That's for sure. Hello? Saan po tayo dapat mag-remain? Remain in His Word. Manatili ka sa salita ng Panginoon, then you will bear fruit. Saan ka magre-remain? Remain in His plan. Marami mga tao gumagawa ng sariling plano, di naman plano ng Panginoon sa buhay nila. Remain in His will. Marami mga tao, mas nauuna pa yung kalooban nila sa kalooban ng Diyos sa buhay nila.
But I wanna tell you, mangyayari lang na ikaw ay magiging fruitful when you remain in the Lord. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Manatili po tayo. Pwede ba gisingin mo yung katabi mo kung natutulog na, sabi mo manatili ka. Manatili ka sa Panginoon. John 14 verse 23. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. So maliwanag po ang Bible, no? Ang umiibig sa Kanya, tutuparin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. At ang pangako, pupunta sila, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at mananahan sa Kanya. At ang Diyos Espiritu Santo. So when the Lord is living permanently, naniniwala po ako, it will affecting into the entire area ng ating pong mga buhay. Kaya nga, pag ang Diyos ang kumilos, for sure, ang mga mananampalataya makikita ang application sa kanilang mga buhay. Can I hear amen on that? Pag nangyari po yan, mga magulang at mga kapatid, you will become more fruitful. Amen? We can serve. We can effectively serve. No, yung fruitfulness po sa pinag-uusapan natin, so it's not about what? It's not about sa dami ng ministry, ha? Yung fruitfulness, yung bunga nakikita sa buhay. That's fruitfulness. No? How's your bunga? How's my bunga? Nakikita po ba yung bunga sa buhay ko? Sabi ng verse 5, inulit po yung word, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Malapit na po ako matapos. Sabi po ng Bible, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Gusto ko kunin yung sentence na apart from me, or apart from God, we can do nothing. Paghiwalay ako sa Diyos, paghiwalay ka sa Panginoon, wala kang magiging bunga. Wala kang magagawa. What does it mean? Can people who are not disciple of Christ can be a good parents? Tanungin ko po kayo. Yung mga tao ba na hindi disciple ni Kristo, pwedeng maging mabuting magulang? Pwede o hindi? Pwede. Tama po ba? Can the people who are not disciple of Christ can be a good husband and wife? Hello? Pwede po kayong sumagot? Pwede. Tama po ba? Pwede po. Can the people, no, who are not disciple of Christ can be what? Can be successful in business? Pwede. Marami akong kilala na hindi naman disciple ni Kristo, they didn't know Christ sa buhay nila, yet they are what? They are successful businessman. Can a people who are not disciple of Christ can care about the poor and needy? Pwede. Maraming unbeliever na gumagawa ng mga charitable goods. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pero brothers and sisters in Christ, yes, pwede. But the fruit speaks about cannot be born unless one abides in Him. Ang binabanggit po ng Panginoong Jesucristo na bunga na nandito ay hindi nakabase sa galing, hindi nakabase sa lakas ng isang tao, hindi nakabase sa talino at pinag-aralan niya, but the fruit na binabanggit ni Jesus Christ dito ay nakabase sa buhay na nagsasalita araw-araw. Ibig sabihin, anumang testing ang pinapadaanan sa kanya, ang response niya maayos. Anumang sitwasyon ang pinapadaanan sa kanya, hindi siya magre-response na walang wisdom. Ang gagawin niya, magre-response siya na mag-iisip siya, teka lang, yung gagawin ko ba at yung sasabihin ko magbibigay ng glory sa Diyos na tumawag sa akin? Yung sasabihin ko ba o gagawin ko, ito ba ay magdadala sa akin na hindi mapapahiya ang Panginoon ko? Mga magulang at mga kapatid, maliwanag po ang Bible na ang gustong makita ng Diyos na bunga sa iyo at bunga sa akin, hindi yung dami ng pinasukan mong ministry.
Ang bunga na gustong makita ng Panginoon ay yung bunga ng nabagong buhay. Yung araw-araw, padaanin ka man sa testing, kaya kang ipagmalaki ng Panginoon kasi bakit? May nangyaring pagbabago sa buhay mo. May nakitang change. Sa totoo lang po, kahit mag-preach po tayo, linggo-linggo, marami kang narinig na preaching, not only Sunday, even Monday. You go with the online. You can see preaching from different pastors. Pero kahit gaano kadami, yung pinapanood mo ng mga taong nagtuturo patungkol sa salita ng Panginoon, if we will not apply on it in our lives, sayang anuman ang ating mga napakinggan. Sayang. Ano po, sabi, what does it mean to abide in Christ? Abiding or remaining in Christ means keeping in fellowship with the Lord. Hindi yan nawawala sa church. Hindi yan nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yan bumibitaw basta-basta. Kasi bakit? Nananatili po siya sa Diyos. Na para bang sinasabi niya sa Panginoon, Lord, kahit anong mangyari, tutuloy ako. Pinahiya po nila ako, pero tutuloy ako. Lord, sinaktan nila ako, pero tutuloy ako. Ano man ang ginawa sa iyo, mga magulang at mga kapatid, pag maliwanag kung sino ang tumawag sa iyo, hindi mo basta-basta gini-give up ang pagkatawag na yon ng Panginoon sa buhay mo. Never! Hindi! Kasi kung sila lang ang dahilan para hindi ka pumunta ng langit, bakit mo ibibigay sa kanila yon? Hello? May kausap po ba ako dito? Kung yung kapwa lang natin ang dahilan, bakit hindi tayo magpapatuloy? Bakit mo ibibigay sa Kanya yon? Kasi kung ang tumawag sa iyo, Panginoon, hindi ka papayag na hindi tapusin ng Diyos anumang sinimulan niya sa buhay mo. Hindi ka papayag. Colossus 3:16-17, ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong mga puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ang mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Kapatid, kung may nagpapaalala sa iyo, mahalin mo yung nagpapaalala sa iyo. Huwag kang magalit. Kung may magkokorek sa iyo, mahalin mo yung taong magkokorek sa iyo. Bakit? Gusto niya na maging kamukha ni Kristo. At hindi siya papayag na ikaw ay mawala lang sa kamay ng Panginoon. 17, ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So everything, nag-usher ka, nag-marshal ka, tumugtog ka, umawit ka, anuman, sabi ng Bible, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. How do we know if we are abiding in Christ? Paano mo malalaman kung sumusunod ka pa rin sa Lord o wala na? Una po, the evidence of the fruit in our life. Nandun ka pa rin sa pagsunod sa Diyos pag may ebidensya ng bunga. Kaya nga, pag wala ng ebidensya, question na yan. How do we know if we are abiding in Christ? If we will experience the Father's pruning. Nasa kalooban ka ng Diyos pag inaayos ka niya. Ang tanong, yung dalawa po ba na yan, nandyan ka pa din? I-congratulate mo yung katabi mo, sabi mo, congratulations, you are on the track. Nasa Panginoon ka pa din. Hello? In verse 7, I will end in this. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ask whatever. Pag sinabing whatever, hindi lang needs. Kung nananatili ka sa Diyos, sabi ng Bible, hindi lang needs ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, kundi kahit yung gusto mo lang. Even desires. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kung mananatili kayo sa akin at nananatili ang salita ko sa inyo, hingi ninyo ang anumang inyong nais. Name it. Sabi ng Bible, nais eh. Gusto mo mag-travel? The Lord is giving this to you. Uy, magta-travel ko, wala ka namang pera. Pero the Lord is giving that to you.
Because you will experience favor from men. You will experience favor from God. Ay, ang gusto ko, pastor, gusto ko yumaman kami. The Lord can give that to you. Sabi ng Bible, you remain in God. No? Naniniwala po ba kayo na kayang ibigay ng Panginoon itong mga bagay na ito? Can I see hands lahat ng naniniwala? Bakit niya bibigay? Bakit niya ibibigay ano man ang prayer mo? Kasi bakit? For the glory of God. Ibibigay niya para mapapurihan siya. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Napararangalan ng Ama sabi, napararangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. So hindi KJ si Lord, na hindi niya bibigay yung pinanalangin mo. Hello? Kasi bakit? Napaparangalan siya doon. Kaya nga kung yung iniisip mo, 20 years na, 10 years na, hanggang ngayon wala pa rin yung prayer request mo, baka mamaya, ayaw ni Lord ibigay sa'yo kasi ikakapahamak mo pala. Kaya pala hindi niya tinupad kasi alam ng Panginoon sa dulo nun bangin. Kaya wag mong questionin ng Diyos kung bakit hindi pa niya binibigay. It's simply because alam lang ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay mo hanggang ngayon. Hello? May kausap po ba ako ngayon? God wanted us to know that even though we cannot see Him, kahit hindi mo siya nakikita ngayon, we are as closely as connected to Him as branches connected to the tree. No? Bakit? Kasi maliwanag, we remain in Him. Mga magulang at mga kapatid, the more we get to know Christ, the more we will become what? Like Christ. Kaya nga, ang challenge sa atin sa umagang ito, reach out like Christ. May nakagawa ng mali sa'yo, reach out like Christ. May nakagawa ng mali sa'yo, forgive like Christ. May nakagawa ng mali sa'yo, love like Christ. Magmahal ka na kagaya ng kay Kristo. Hindi yung sisiraan mo. May nakagawa ng mali sa'yo, sacrifice like Christ. Bakit? To become more like Christ, no? Yan po yung target ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Mga magulang at mga kapatid, sino mag-a-agree sa akin? Kung gusto mo manalo, magpatalo ka. Kasi alam niyo po yun, maaaring sa mundong kinagagalawan po natin, sa paningin ng iba, panalo. Pero I wanna tell you, hindi lahat ng panalo sa paningin ng iba, kasi na-depend mo yung sarili mo, totoong panalo. Hello? May kausap po ba ako ngayon? That sometimes, sa hindi mo pagkibo, at hindi mo pagsasabi ng kung ano ang iyong side, sometimes nandun yung kapanalunuhan. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Kasi bakit? Sa Panginoon, hindi importante yung sasabihin mo lang na punto mo at side mo. What important about the Lord, kung ano ang laman ng puso mo every time na may pag-aayos na ginagawa ang Diyos sa puso mo. May question this morning, how's your heart? How's our heart before the Lord? We will never become more fruitful if our heart is not right before Him. Hindi ka magiging mabunga pag ang puso mo punong-puno ng galit. Never kang magiging mabunga kapag ang puso ng bawat isa po sa atin punong-puno ng sama ng loob. Hindi ka magiging mabunga pang yung taong nakagawa ng kasalanan sa iyo 20 years na hanggang ngayon naaalala mo pa rin kumukubulubot yung buhok mo dito. Maniwala ka sa akin. Hindi ka magiging mabunga. Kahit magsalita pa sila sa iyo, pag kilala mo ang sarili mo sa harapan ng Panginoon, it doesn't matter. Kasi ang Diyos ang nakakaalam ng buhay mo. Kapatid, di mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. It is a sign of maturity that sometimes hindi ka nagsalita. Yun ang panalo. Kasi hindi lahat ng pinaglalaban ng mundong ito, totoong pinaglalaban din ng Diyos. At hindi lahat ng dahilan na pwede mong ibigay sa mundong ito, sinaasang-ayunan ng Diyos.
Kaya nga kung may mga taong nakasakit sa'yo, release them. Keep on remaining in the Lord at hayaan mo ang Panginoon ang patuloy na kumilos sa buhay at sa puso mo. Mga magulang at mga kapatid, maliwanag po ang salita ng Panginoon, remain in the Lord and He will remain in us. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. And we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen. And that is www.lightchurchph.org/give. At makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time at sa susunod po na ating mga preaching, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.